Halos isang buwan nang naghihintay ang mga Lakers fans na malutas ang isang usapin. Matatapos ba ang Jonathan Kuminga saga o mauuwi ito sa wala? Noong Lunes, may bagong detalye ang lumabas na nagpapakita kung gaano nakakomplikado ang sitwasyon. Ayon sa report, humina ang usapan sa pagitan ng Lakers at Hawks at may particular na dahilan kung bakit hindi na sapat ang dalawang koponan lang para tapusin ang deal. Kailangan na ng ikatlong partido. Sa unang tingin, parang normal lang itong komplikasyon sa negosasyon. Pero kung titignan natin ng maigi, malaking senyales ito kung gaano nakalayo ang Lakers sa isang direktang Kuminga signing. At kung sino ang pinaka-logical na kandidato para pumasok bilang third team, may isang koponan na paulit-ulit nang lumalabas sa usapang ito, ang Brooklyn Nets. Ang tanong ngayon ay hindi na lang makukuha ba ng Lakers si Kuminga, kundi sino ba talaga ang kailangang pumayag para mangyari ito? Simulan natin sa pinakasentro ng balita. Ayon kay Dan Woik ng The Athletic, humina na ang momentum sa pagitan ng Lakers at Hawks tungkol kay Kuminga. Malayo pa raw ang dalawang panig sa terms at hindi gaanong motivated ang Lakers na maglagay ng malaking draft capital sa isang sign-and-trade scenario. Ibig sabihin, hindi lang usapin ng pera ang hadlang. Usapin din ito ng kung ano ang gustong ibigay ng Lakers kapalit. Dito papasok ang mas malalim na dahilan. Kamakailan lang na kumpleto ng Hawks ang isang 3 koponang deal na nagdala kay Lou Dort mula sa Oklahoma City patungong Atlanta. Ang epekto nito? Bumaba na ang tolerance ng Hawks para tumanggap pa ng karagdagang mga manlalaro pabalik sa roster nila. Sa madaling salita, mas gusto na nila ngayon ng draft picks o cash kaysa mga kontrata na kailangan pang i-absorb. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng detalyeng ito. Kung ayaw nang tumanggap ng Hawks ng mga manlalaro pabalik mula sa Lakers, hindi na simpleng 2 koponang sign and trade ang kailangan. Kailangan ng isang koponan na may cap space na pwedeng umabsorb ng mga papalabas na kontrata ng Lakers. Mga tulad nina Jared Vanderbilt, Jake LaRavia, o Dalton Knecht, habang binibigyan pa rin ng Hawks ng katanggap-tanggap na return. Pero hindi ito basta-basta. Ayon kay NBA insider Jake Fisher, kailangan munang tapusin ng Lakers ang deal sa pamamagitan ng sign and trade dahil limitado ang financial flexibility nila. At habang mas maraming koponan ang kasangkot sa isang trade, mas maraming panig ang kailangang magkasundo, mas maraming draft pick, mas maraming salary matching, at mas maraming puwang para mabigo ang usapan. Bakit kailangang mabilis? Dahil papalapit na rin ang simula ng training camp at kailangan ng malaman ng Lakers coaching staff kung sino talaga ang magiging kumpletong roster nila bago pa man magsimula ang bagong season. Habang tumatagal ang paghihintay, mas nagiging risky ang sitwasyon dahil posibleng humina rin ang interes ni Kuminga mismo kung hindi malulutas agad ang usapan. Verdict ng unang kwento, hindi na simpleng negosasyon ang Kuminga situation. Naging puzzle na ito na nangangailangan ng ikatlong piraso para makumpleto. Transition. Habang naghahanap ang Lakers ng katapat na koponan para tapusin ang deal, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa kasaysayan ng ganitong uri ng negosasyon at may malinaw na dahilan kung bakit. Hindi ito ang unang beses na naging bahagi ng usapan ng Brooklyn Nets pagdating sa isang Kuminga trade. Sa nakaraang mga buwan, paulit-ulit silang na-link bilang posibleng facilitator. Ang koponan na gumagamit ng malaking cap space nila upang tumanggap ng mga kontrata mula sa ibang panig kapalit ng draft compensation. Bakit ito kasya sa Nets? Dahil kabilang sila sa mga koponan na may pinakamaluwag na cap space sa buong liga ngayong FF season. Sa halip na maghintay ng free agents na gustong pumunta sa isang koponang nasa rebuilding stage, mas praktikal para sa kanila na maging bridge sa mga malalaking trade, tumatanggap ng mga papalabas na kontrata mula sa ibang koponan kapalit ng draft picks na tumutulong sa hinaharap nilang rebuild. Pero dapat nating bigyang diin, hindi ito nangangahulugang gustong-gusto ng Nets si Kuminga mismo. Sa mga nakaraang usapan tungkol sa kanya noong nasa Golden State pa siya,
Malinaw na sinabi ng mga insider na mas interesado ang Nets na gamitin lang ang cap space nila bilang tool sa negosasyon, hindi bilang paraan para talagang kunin si Kuminga sa roster nila ng matagalan. Kung ito ang mangyayari, ang pinakamalamang na forma ng deal ay hindi direktang Nets-Kuminga signing, kundi isang structure kung saan tinatanggap ng Nets ang mga overflow na kontrata mula sa Lakers habang kinukuha nila ang draft capital bilang bayad para sa serbisyong iyon. Sa madaling salita, gagana silang parang cap space rental, isang bagay na ginawa na nila noon sa iba't ibang malalaking trade sa nakaraang mga season. Verdict ng ikalawang kwento. Hindi ito guarantee, pero base sa pattern ng nakaraan, ang Nets ang pinakamakatuwirang piraso na maaaring pumasok para tuluyang buksan ang Kuminga puzzle. Transition. Habang tinitignan natin ang posibleng papel ng Nets, mahalagang balikan din natin kung paano tayo napunta rito. Dahil ang Kuminga saga na ito ay hindi lang tungkol sa isang trade. Ito rin ay tungkol sa isang manlalarong halos 2 taon nang naghahanap ng tahanan. Bumalik tayo ng kaunti. Nagsimula ang lahat sa Golden State kung saan naging kontrobersyal ang role ni Kuminga sa ilalim ni Coach Steve Kerr. Bahagya siyang nabenchan at nagkaroon ng matagal na tension sa pagitan niya at ng coaching staff tungkol sa kanyang minuto at papel sa opensa. Nang matrade siya kalagitnaan ng nakaraa ng season papuntang Atlanta kapalit ni Kristaps Porzingis para itong bagong simula. Pero limitado rin ang oras niyang naipakita sa Hawks bago pa man matapos ang season at nag-struggle pa siya sa mga injury sa daan. Ngayon, matapos tanggihan ng Hawks ang team option niya, naging unrestricted free agent siya, malaya pero walang kasiguraduhan. At ito ang irony ng buong sitwasyon. Isang manlalaro na minsang tiningnan bilang isa sa mga pinakamataas na potensyal na draft pick sa 2021, ngayon ay umaasa na lang sa kung sino sa mga koponan ang magkakasundo sa isang komplikadong multi-team puzzle para lang siya magkaroon ng bagong tahanan. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong deal. Speculative pa rin ang lahat ng detalyeng nabanggit natin. Parte ito ng patuloy na negosasyon na maaring magbago sa loob ng ilang araw. Pero malinaw ang isang bagay. Hindi na ito basta usapan sa pagitan ng 2 koponan. Kailangan na ng ikatlong piraso at ang Brooklyn Nets ang pinakamadalas na binabanggit na kandidato para diyan. Sa ngayon, nananatiling hindi malutas ang Kuminga situation. Ang tanging tiyak ay ito. Hindi na sapat ang 2 panig lang para tapusin ang deal at kung sino man ang pumasok bilang ikatlong koponan ang magpapasya kung matutuloy ba talaga ito bago pa man magsimula ang bagong season. Ano sa tingin nyo? Sasama ba talaga ang Nets bilang facilitator? O may ibang koponan na biglang lalabas at aagawan sila ng papel na ito? I-comment nyo sa baba. Mag-subscribe para sa susunod na update at kita-kita tayo sa susunod na video.